election. Naiiba po ba itong darating na election as compared to the election na... Well, siguro masabi natin na hindi naman na ganun na naiiba, no? Just the same, magkakaroon ng mga kunting kaguluhan na kaya-kaya naman ng kapulisan natin na i-manage ito. Depende na lang kung paano yung intervention na gagawin natin. And yung intervention naman na gagawin natin is pinag-aralan naman natin. Actually, nagsisimula na tayo ngayon, no? Na sa katuparan yung mga intervention natin para sa upcoming October 2025. Within the Calabarzon, sir, alin yung mga heightened towns and cities na possible na merong mga private armed groups? Well, hindi ko muna babanggitin yung Pero tatlo mga towns na yun. No? And I assure you na itong mga towns na na-identify natin na ito is pahupain natin, no? Hanggang dumating yung election. Ilan sa Batangas, sir? Well, sabi ko, hindi ko muna babanggitin. Wala po akong sinasabing bayan. Ilan po? Ilan? We already identified. And sa Calabarzon po? 3 areas. 3 areas. Okay. Kailangan tutukan namin, Opo. no? Para hindi... 3 areas in Calabarzon po yun. In Batangas. In Calabarzon. Calabarzon. Not in Batangas only. Hindi ko muna sasabihin kung anong probinsya. Basta meron na kaming na-identify na tatlo na maaaring magkagulo. No? Pero with the intervention na i-prepare natin, na ginagawa natin is hopefully, no? Hindi natin mai-categorize yan as hotspot pagdating ng Are those our cities or municipalities? next question. Sir, do you have enough number of policemen for deployment sa election po? Well, enough yung kapulisan natin for the October 2025 election. No? Especially sa fighting po. Yes. And of course, madadagdagan pa yan dahil next year pa yan. No? Meron tayong mga gagraduate ngayon na mga police. So, may dadagdag yun. And of course, namobilize na natin yung BIN natin. Like yung mga barangay tanod, mga security guards. No? Namobilize na natin yan in preparation for 2025 October election. Meron po bang ilang mga monitoring na may politikong pwedeng gumamit ng illegal drugs? Well, lahat po yan is consider natin, no? Dahil kagaya ng sinabi natin dati, pinaitingan natin yung mga laban natin dito sa illegal drugs and dito sa illegal firearms. And Illegal drugs po? tatatawin natin yan. Diba? Yung mga kapulisan naman natin is hindi ito humihinto para i-monitor yung kung meron man, no? Magiging involved or involved na politician Yes, sa illegal drugs. Sir, ilan po yung ano pong province ang pinakamaraming na surrender na baril po dito? Well, sa nakikita ko ang pinakamarami is dito sa Batangas, followed by Cavite. Batangas at Cavite, makikita mo naman yung Batangas and then yung Cavite. Sir, regarding po sa illegal drugs, sa Quezon po ay nagsusunod po yung mga nakukumpiska malaking halaga ng shabu. Saan po kaya nanggagaling po yun? Well, ito po ay nanggagaling sa high-seas natin, kagaya nung nahuli natin sa Taktak, no, na more than 1 ton. High-seas nanggagaling ito. Kaya yung mga police stations natin na merong mga coastal areas is patuloy na nagpapatrolya, no? Para hindi na maipasok yung mga illegal drugs na yan. Sir, nabanggit po ninyo ay siyam na po yung namatay dito sa Baguio. Saan po kayong lugar yun? Well, dito sa Rizal, no? And yung missing is dito rin yung sa Rizal, no? Yung siyang na namatay. Thank you, sir. Thank you, sir. Very good.